Abala sa pag-aayos ng bahay si Noreen. Dadating kasi ang kanyang mga biyanan. At iyon ang unang beses na makikita at makikilala niya ang mga ito. 1 taon pa lang naman kasi silang kasal ng kanyang mister na si Joel. Noong araw kasi ng kanilang kasal ay hindi nakarating sa Maynila ang mga magulang ng kanyang mister at mayroon na mga itong importanteng nilalakad. Nakikita naman ni Noreen ang ina ng kanyang mister sa mga litrato sa cellphone nito. Ngunit hindi man lang niya nakita na kasama sa mga litratong iyon ang kanyang biyanang lalaki. Ngunit sa nakikita niya mga litrato ng kanyang biyanang babae ay may katandaan na ito. Siguro naglalaro na sa 50 ang edad ng ginang. 6:00 na ng gabi at alam niyang maya-maya lamang darating na ang kanyang mister kasama ang mga magulang. Sinundo kasi nito ang mga magulang sa airport habang siya naman naiwang nagluluto at ng mga oras na yun nga nakapaghain na siya ng pagkain sa hapagkainan. Nakapagbihis na siya at gusto niyang magmukha namang fresh pagdating ng mga magulang ng kanyang mister. Mahirap na kasing masabihan pa siya na hindi man lang nag-aayos ng sarili. Ilang minuto pang ang paghihintay, narinig na ni Noreen ang pagdating ng kanyang mister, dala ang sasakyan nito. Nag-abang na siya sa gawin ng pinto hanggang sa matanaw niyang bumaba na nga ang kanyang mister at nagawa pa nitong pagbuksan ng pinto ng sasakyan ng ina. Ngumiti siya nang tuluyan na ngang lumapit sa gawin ng pinto ang mga ito. Kaagad naman siyang ipinakilala ng kanyang mister sa mga magulang nito nang makapasok na sa loob. Nagbigay galang naman siya sa mga ito at noon lamang napansin ang ama ng kanyang mister. Halos hindi siya makapaniwala na mas bata pa itong tignan kaysa sa asawa nito. Bahagya pa nga siyang natulala sapagkat may taglay itong kakisigan, hindi katulad ng kanyang mister na payatang pangangatawan. Ipinilig na lamang ni Noreen ang kanyang ulo. Siguro talagang age doesn't matter at nakabuo pa nga ng isang magandang pamilya ang kanyang mga biyanan. Halata naman sa mga mata ng mag-asawa na talagang nagmamahala ng mga ito. Maya-maya pa, natagpuan na lamang ni Noreen ang sarili, nakaharap na ang kanyang mga biyanan sa hapagkainan. Mukhang palakwento ang kanyang biyanang babae at tahimik naman ang asawa nito. Panaka-naka, natutuon sa gawin ng kanilang Papa June ang kanyang mga mata. Hindi niya maintindihan kung bakit nakakaramdam siya ng pagkailang sa tuwing nahuhuli niya ang kanyang biyanang lalaki na nakatingin sa gawin niya. Pakiramdam kasi niya may kakaiba sa mga titig nito at talagang napakagandang pagmasdan ng pares ng mga mata nito. Bahagyang nainis si Noreen sa bagay na pumapasok sa kanyang isip. Hindi dapat ganoong mga bagay ang iniisip niya. Lalo pa at biyanan niya ang kanyang kaharap. Ganun pa man, talagang hindi mapigil ni Noreen ang makaramdam ng ilang. Sarap na sarap naman ang kanyang mga biyanan sa kanyang inihandang pagkain. Bakas naman ang saya sa mukha ng kanyang mister at pansamantalang makakasama nito ang mga magulang. 1 buwan daw kasing mananatili roon ang kanyang mga biyanan. Kaya kahit papaano, hindi na mabuburyong sa bahay si Noreen. Madalas kasi kapag nasa trabaho ang kanyang mister, nabuboring lamang siya sa kanilang bahay. Sa puntong iyon nga, patapos na silang kumain. Napasarap ang kain ng dalawang mag-asawa at ganoon din ang kanyang mister. Maya-maya pa nga ay natapos na sila sa pagkain, kaya iniligpit na ni Noreen ang dining table. Iginiya naman ng kanyang mister ang mga magulang nito sa bakanting silid na tutuluyan ng mga ito. Nalinis naman niya na iyon kanina at naroon na rin naman ang mga gamit na kailangan ng dalawang matanda. Inabala na lamang niya ang sarili sa paghuhugas ng mga gamit na ginamit niya sa pagluluto. Ayaw kasi niya nang nagiiwan ng hugasin sa lababo kaya nagtsatsaga talaga siyang maghugas kahit paabutin siya minsan ng ilang oras. Ilang minuto rin ang tinagal bago siya tuluyang natapos kaya nagpa siya na siyang pumanhik sa silid nilang mag-asawa.
Naabutan niyang nasa loob pa ng banyo ang kanyang mister. Hindi na siya maliligo at kanina nang matapos siya sa pagluluto ay nakaligo na siya. Magpapalit na lamang siya ng pantulog nang sa ganun makapagpahinga na. Nagsuot lamang siya ng manipis na duster pantulog tsaka inulugay na ang kaninang nakatali niyang buhok. Nakaramdam siya ng pagod ng araw na yun at namalengke pa siya kaninang tanghali. Marami rin ang kanyang iniluto kaya siguro siya nakaramdam ng pagod. Nahiga na siya sa kama at maya-maya lamang lumabas na ang kanyang mister na si Joel. Katatapos lamang nitong maligo at nakatapi lamang ng tuwalya. Hindi niya na ito pinansin sapagkat papikit-pikit na ang kanyang mga mata sa antok. Nagkumot na siya at nawawala na ng kamalayan nang bigla na lamang siyang tabihan ng kanyang mister. Kaagad siya nitong niyakap mula sa likod at kaagad namang nagbigay ng motibo hanggang sa naramdaman niya na tila gusto na nitong magsimula sa bagay na iyon. Alam na kaagad ni Noreen kung ano ang hinihingi ng kanyang mister. Napabuntong hininga siya sapagkat pagod siya. Ngunit kailangan muna niyang pagbigyan ng asawa sa nais nitong mangyari. Napilitan na lamang humarap si Noreen sa kanyang mister at saka siya yumakap dito. Ramdam niya ang pananabik nito sa kanya ng mga oras na yun. Nagawa na rin siya nitong halikan sa mga labi. Talagang noon pa man, ito na talaga ang patay na patay sa kanyang kagandahan. Marami kasing nagsasabi na kutis artista raw siya. Bukod kasi sa napakaganda niyang mukha, mayroon siyang maliit na bewang, ngunit malaking balakang. Maswerte nga siguro ang kanyang mister at siya ang napangasawa. Nang gabi ngang iyon ay ginawa nila ang bagay na iyon. Sa isang iglap ay napalunok na lamang si Noreen. Tuluyan na ngang nag-isa ang kanilang mga katawan ng kanyang mister. Kinabukasan, as usual, maagang nagising si Noreen. Kaagad na siyang nagtimpla ng kape at saka nagluto ng kanilang umagahan. Suot-suot pa rin niya ang duster na suot niya kagabi. Sanay na sanay talaga siyang gumising ng maaga. Weekend naman kaya walang pasok sa opisina ang kanyang mister. Maya-maya pa ay sumulpot ang biyan ng lalaki kaya atubili siyang alukin ito ng kape. Mukhang katulad niya, maaga rin itong nagigising. Nagkukwentuhan sila ng kaunti at nasabi nga nito na talagang ito ang mas naunang nagigising kesa sa asawa nitong ina ng kanyang mister. Magkaharap na nga sila habang naghihintay ng kumulo ang tubig sa heater. Maya-maya pa, kapwa na nga sila humihigop ng kape. Ilang saglit pa ay bahagyang nahiya si Noreen sapagkat manipis pala ang suot niyang duster. Para na siyang matutunaw sa kahihiyan. Mukhang napalunok pa nga ang kanyang biyanan at hindi na nito napansin na nakatingin na siya sa gawin nito. Mabuti na lang at sa puntong yun, nagising na rin ang kanyang biyanang babae. Naputol tuloy ang tensyon na nararamdaman ni Noreen. Nagkaroon din siya ng pagkakataon para tumayo at saglit na nagpaalam. Sa kabila ng pagkailang, tila ba iba ang naramdaman ni Noreen. Kitang-kita kasi sa mga mata ng kanyang biyanang lalaki kanina ang pagkagusto sa kanya. Alam na alam niya iyon sapagkat ganoon na ganoon din kung tumingin sa kanya noon ang kanyang mister. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ng init si Noreen para bang hindi siya mapakali. Inisip niyang lumanghap na lamang ng sariwang hangin sa labas ng kanilang bahay. Umagang umaga, ngunit init na init siya at para siyang pinagpapawisan. Bukod doon, hindi mawala-wala sa kanyang isip ang naging pagtitig na iyon sa kanya ng biyanang lalaki. Naisip niya na siguro noong kabataan pa nito, ubod ito ng gwapo at talaga namang hanggang ngayon, malakas pa rin ang apil. Alam ni Noreen na mali ang bagay na kanyang nasa isip, ngunit talagang hindi niya mapigil ang pag-initan tuwing maaalala niya ang muka ng kanyang biyanan. Napag-alaman na niyang 18 lamang pala ito noong nabuntis ang asawa at ang kanyang mister nga ang naging bunga. Siguro kaya ganoon na lamang ang pagkagusto ng kanyang biyanan dahil sa medyo may edad na ang biyanan niyang babae.
Baka nga siguro naghahanap pa ng mas bata. Ganun pa man, ay halata naman dito ang pagmamahal nito sa asawa. Siguro, kulang lamang ito sa ganoong bagay. Bagay na talaga namang palagi naman nilang ginagawa ng kanyang mister. Ngunit inaamin niyang hindi siya ganoon nasasayahan. Ilang minuto pa nga, ay tuluyan namang humupa ang init sa katawan ni Noreen. Nakalimutan niyang nagluluto pala siya. Kaya dali-dali na siyang bumalik sa kusina at naabot ang ipinagpapatuloy na ng kanyang biyanang babae ang kanyang pagluluto. Nahiya naman siya at sinabing nakalimutan niya na may niluluto. Bahagya namang natawa ang kanyang biyanang babae at sinabing ito na lamang ang tatapos sa kanyang niluluto. Naroon pa rin naman ang asawa nito at sa puntong iyon, hindi na nakatingin sa kanyang gawi. Siguro ay natatakot itong baka mahuli ng asawa. Mabuti na rin yun at makakakilos na siya ng maayos. Nagpaalam na muna siyang maliligo na kaagad namang tinanguan ng kanyang biyanan. Pagpasok niya sa kanilang silid mag-asawa, naabutan niyang nakahilata pa ang kanyang mister at mahimbing pa ring natutulog. Dumiretso na nga siya sa banyo at kaagad na naligo. Nagmamadali siyang matapos sapagkat tiyak niyang kapag nagising ang kanyang mister, mangangalabit na naman. Hanggat maaari, ayaw na muna niya sapagkat alam niyang ito lang din naman ang makikinabang at siya ay mahihirapan na naman gawa ng pagkabitin. Naisip niya tuloy na parang nagsisisi na siyang ito pa ang kanyang naging asawa. Hindi nga nagtagal at natapos na siya sa paliligo. Nagsuot na lamang siya ng disenteng damit nang sa ganoon, hindi na siya magawang pagnasaan pa ng kanyang biyanang lalaki. Nang araw na nga na iyon, inaya ng kanyang mister ang mga magulang nitong gumala. Kinabukasan kasing linggo ay nakaset na ang pagpunta nila sa isang sikat na resort sa kanilang lugar. Sumama naman si Noreen at nagagalit na ang kanyang mister. Sabihin pa lamang niya na hindi siya sasama, kaagad nang tumataas ang boses nito. Minsan lamang daw kasi namamalagi roon ng mga magulang nito. Wala namang kakaibang nangyari ng araw na yun. Namasyal lang naman sila at kumain. Hanggang sa hindi sinasadyang nagkita ang kanyang mister at ang kaibigan nitong matagal nang hindi nakikita. Naimbitahan ito sa inuman at hindi man lang ito nagpaalam sa kanya at kaagad nang pumayag. Hinayaan na lamang ito ni Noreen hanggang sa makauwi na nga sila. Inihatid muna sila ng kanyang mister sa bahay. Pagkatapos ay umalis rin ito agad at hinihintay pa ito ng kaibigan. Tiyak na mag-uumaga na naman sa uwi ang kanyang mister. Minsan nga lang itong uminom, ngunit alam niyang kapag nagsimula na itong uminom, ayaw na nitong paawat. 6:00 na nga ng gabi, kaya nagluto na si Noreen ng hapunan. Tinulungan naman siya ng kanyang biyanang babae habang nanonood lamang ng TV sa sala ang asawa. Namimiss tuloy ni Noreen ang kanyang ina. Masarap din kasi itong magluto, katulad lamang ng ina ng kanyang mister. Kahit papaano ay nakagaanan din niya ng loob ang biyanang babae at talagang madaldal at palakwento. Maya-maya lamang ay tapos na sila sa pagluluto at nagpaalam muna ito na maliligo at nanlalagkit na nga ito. Nagpasya siyang ihain na ang pagkain na iniluto ng kanyang biyanan habang hinihintay na matapos maligo ang ginang. Nang sa hindi inaasahang paglingon ni Noreen, naroon na sa kanyang likuran ng biyanan niyang lalaki. Halos magkabangga na tuloy ang kanilang mga muka sa sobrang lapit nito sa kanya. Kaagad namang hindi nakakilos si Noreen. Tila ba napako siya sa kinatatayuan at napatitig lamang sa isa't isa ng kanyang biyanan. Talagang napakakisig nitong tignan. Idagdag pa ang kumikislap nitong mga mata. Alam na alam ni Noreen kung ano ang bagay na tumatakbo sa isip ng lalaki. Tila ba, pansamantalang nawala sa katinuan si Noreen ng mga oras na iyon. Para bang bigla na lamang dumaloy ang init mula sa kanyang pisngi, pababa sa kanyang katawan. Nadagdagan pa iyon ng kanyang naamoy, ang kakaibang amoy na nagmumula sa katawan ng lalaki. Napakabango nun at talaga namang dinaig pa ang kanyang mister. Hanggang sa napalunok si Noreen at hindi iyon nakaligtas sa paningin ng lalaki. Maya-maya lamang, naramdaman niyang umangat ang kamay nito at malaya na niyong nahaplos ang kanyang mga braso. Kaagad na parang nanigas ang katawan ni Noreen sa ginawang iyon ng lalaki. Kaagad na bumilis ang kanyang bawat paghinga, lalo pa at nagawa pa nitong magsalita. "Ang ganda mo talaga, Noreen.
Ibang-iba ang ganda mo. Para bang hindi ko kayang pigilan. Tila nawawala sa sarili na usal ng lalaki na kaagad ikinataas ng kanyang balahibo. Ganun pa man, nagustuhan naman niya ang sinabi nito at tila ba nagbigay iyon ng confidence sa kanya. Sa puntong iyon ay talaga namang iba na ang nararamdaman ni Noreen. Ramdam niya na anumang oras, handa na siyang ibigay ang gusto nito. Hindi niya inaasahan na bigla na lamang siya nito nga halikan dahilan ng pamimilog ng kanyang mga mata. Kaagad niyang naramdaman ang init sa kanyang katawan. Para bang naroon din ang kanyang kagustuhan na gawin na lamang ang bagay na iyon. Nakalimutan niyang nasa kusina sila at bahagya siyang nakahilig sa lababo ng mga oras na iyon. Tuluyan na nga siyang natangay at nakalimutan niya na ang mga bagay-bagay. Maging ang lalaki wala nang pakialam at patuloy lamang sa ginagawa nila. Tila tuluyan na ngang nilisan si Noreen ng kanyang katinuan at nilamon na siya ng init. Hanggang sa kusa na nga silang naghiwalay sa hindi malamang dahilan. Ilang segundo pa nga at bumalik na sa hapag ang biyan ng babae. Tapos na itong maligo. Malakas pala ang kanilang pakiramdam at kusa silang naghiwalay dahil sa kamuntik pa silang mahuli. Kaagad na binundol ng kaba ang dibdib ni Noreen. Noon ay tila bumalik sa kanya ang matinong kaisipan. Ganun pa man, hindi niya pinagsisihan ang nangyari. Nakaramdam nga lang siya ng pagkadismaya sapagkat naudlot ang kanilang ginagawa. Habang kumakain sila ng hapunan, ay masayang nagkwento ulit ang kanyang biyanang babae habang tahimik naman ang asawa nito. Maging siya ay tahimik at nakikinig lamang sa kwento ng kanyang biyanang babae. Paminsan-minsan pa, pinipeke niya na ang kanyang tawa nang hindi naman siya masabihan na bastos na manugang. Yun nga lang, natapos ang pagkain nila na walang ibang laman ng kanyang isip kundi ang ginawa nila ng lalaki. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, nagulo na ang isip ni Noreen. Tahimik na ang buong bahay ngunit hayon at gising na gising pa rin. Wala pa ang kanyang mister at paniguradong nawili ito ng husto sa mga kaibigan. Hindi naman siya yung asawa na mahigpit sapagkat pagdating nga sa kanilang mag-asawa ay wala siyang boses. Naiinis nga siya at sa kanyang taglay na ganda. Natatakot pa siya sa kanyang mister. Maraming lalaki nagkakandara pa sa kanya. Oras na maghiwalay sila ng kanyang mister. Kung tutuusin, wala siyang dapat na ikatakot dito. Bagkus ay ito pa dapat ang matakot oras na iwanan niya ito. Talagang kahit na anong gawin ni Noreen ng gabing yun, hindi siya makatulog. Pabiling-biling lamang siya sa kama. Habang iniisip ang lalaki, tiyak na mahimbing na ang tulog nito. Ngunit sa hindi inaasahan ay kusang bumangon si Noreen at tumungo sa gawin ng pinto. Tila may ano kasing nag-utos sa kanya na buksan yun at nang kanyang mabuksan, hindi niya inaasahan ang naroon sa labas. Bigla-bigla ay pumasok na lamang ito ng silid. Huli na nang mapagtanto ni Noreen ang nangyari. Hindi niya alam kung takot ba ang nararamdaman niya o labis na galak. Bakas kasi sa mukha ng lalaki ang labis na pananabik nito sa kanya. Kaya hindi nagtagal at nagawa na nga siyang hawakan sa mga braso ng lalaki. Alam ni Noreen kung saan hahantong ang tagpong yun at alam niyang handang-handa na siya sa bagay na yun. Bahala na, pero tuluyan na siyang nagpadala. Ilang minuto pa nga ang lumipas at tuluyan na nga nilang ginawa ang bagay na iyon. Hindi na nga napigil pa ni Noreen ang makapagpawala ng ingay sa kanyang lalamunan. Pakiramdam niya kasi tuluyan na siyang mababaliw. Kamuntik pang mawalan ng itim ang kanyang mga mata sapagkat sobra ang kanyang nararamdaman. Naghahabol na rin siya sa paghinga at talagang ninanamnam niya ng husto ang mga nagaganap hanggang sa narinig niyang napamura ang lalaki. Lupaypay ang kanilang mga katawan nang sila ay matapos. Tsaka na lamang nila iisipin ang kanilang kasalanan basta ang mahalaga, pareho silang masaya ng gabing yun.